Dekada 70, kumpleto pa noon ang mga mata niya. Mahal na mahal ni Nanay Rosita ang kanyang trabaho bilang kasambahay. Subalit, dito rin naganap ang aksidenteng bumago ng gusto sa kanyang buhay. Pagkatapos kong maglaba, nagwalis ako, nagkaligo ako sa aso. Pagbukas ng amo ko, tama-tama pag ganyan ko, dito tumama, dito sa buto. Ano po ito, mama? Ito, bakal, Bakal ng... bintana. Sa kabila ng grabing aksidenteng ito, nagpatuloy si Nanay Rosita sa pagkayod. Lumipas ang mga araw at mga linggo, hindi niya inalintana ang kanyang matang na tuhog. Namamaga siya, hindi ko inintindi. Sige pa kung trabaho, bisan lumalaki yan. Hanggang sa isang araw na hindi talaga niya kinaya, pagdating sa ospital, nakapanlulumo ang desisyon ng espesyalistang tumingin sa kanya. Ang nadalay niyang mata, kailangan ng alisin. Sabi nila, cancer daw. Umiyak na nga si ma'am kay cancer daw. Na ako din, umiyak din ako. Labis na nalugmok si Nanay Rosita. Alam niya na kasi, hindi na siya kukunin muli sa trabaho. Bisan ako, kukunin nila ako. Hindi na ako pwede kasi may sakit na ako. Tapos may diferensya pa. Hinahanap ako sa mga bata ng anak ng amo. Matapos ang operasyon, hindi na nakapag-check up muli si Nanay Rosita. Kaya ngayon, tila sinisingil na siya nito. Dito kasi minsan kumikirot po. Ngayon nga kumikirot eh. Kung uminom nga ng tubig, pumupunta dito. Kasi sariwa ang ilalim eh. Umaano siya, hapdi. Tapos eh, kung hindi makapal to, kung hindi ko lagyan ng salamin, ang hangin pumapasok sa utak ko. Iniisip ko nga, sir, matagalan ba baka ako sa mundo? Kasi marami kong naramdaman. Pero kahit wala ng kanang mata ni Nanay Rosita, patuloy siyang lumalaban sa buhay.